Dito tayo ngayon sa Barangay Palali, Labo, Camarines Norte. Ayan, at ipakita natin yung view kung gaano po ka-amaze ang mga blessing ng ating Panginoong Diyos kay Tatay Daniel at sa kanyang buong pamilya. Ayan, napakaganda po ng view. Magiging isang part po ito ng ating mga proyekto para po sa experiential tourism at ma-promote po ang agritourism site at marami po tayong madidiscover sa area na to na peaceful, graceful at maraming biyaya para sa lahat sa ating mga kababayan. Hindi na po tayo ma-travel sa malayo para maka-experience ng mga kakaiba. Ika ang paglalakbay, Tatay Daniel, para kang nagbuklat ng book of page ng libro na ito pala ay biyaya para sa lahat, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan sa Camarines Norte. Ayan, dito po namumuhay ang ating mga bees. Ito po ay virgin forest na masasabi natin dahil iningatan po ng family ni Tatay Daniel ang kanilang environment. Yan, para i-preserve at lalo pang pagyabungin ang ating mga nilikha ng Panginoong Diyos para ingatan ang ating kalikasan. Ito pong muli ang inyong best friend, Cecil Sabala. God bless us all. Mga kaibigan, ngayon meron tayong makakausap sa araw na to. Tatay, good morning po. Ano pong pangalan nyo? Magandang umaga po, ma'am. Ano po ang pangalan ko po ay Daniel Alok po. Ayan, si Sir Daniel. Nakatira dito sa Barangay Palali, Barangay Palali. Seban po. Yes, okay. Poroksing ko po, ma'am. Tatay, nasan tayo ngayon at ang ganda ng place? Nasa tuktok tayo ng bundok. Nasa ano po ay taga Seban, Palali, Barangay Poroksing ko po. Yes, tatay, ang ganda po ng place natin ngayon. Ano po ang history nito, yung mga kwentong matatanda ng mga sinauna po? Dati po, ang kwento ng matatanda, ito daw po ay taguan ng mga Hapon. May kuweba. Opo, dati po ay natuklasan po namin na meron po ditong kuweba na dati nung gubat pa po ito, marami po ditong baboy damo, usa. May doon sa kuweba po, may nasumpungan po kami na baril ng Hapon at saka yung helmet po ng Hapon. Mga helmet at mga baril ng Hapon. Po. Nasaan na po kaya yan ngayon? Ang makikita pa po ba yung natin? yung helmet po, yung baril po, ano na po, gabok na, kaya wala naman po kami nung kuwan ay na ang palay may
Halaga. May halaga po yung kwan ay kaya yung helmet po na nakuha ginawa po na lang ng bahugan ng aso. At Opo. hindi po namin alam kung ano yung kwan ay na hindi ang na kwan ay lang po namin na pakikinabangan yung helmet at naging bahugan po ng aso, ma'am. Opo. Ay, ngayon, wala na po. Di na Hindi natin na po ma-recover. Na ano yun, Oho. na kwan ay lang po namin na nung mahawanan itong batong ito, napakaganda pala po. Ay, dati po ay magubat ito. May mga punong Gubat. nakatanim. Yung po gubatan po, ma'am, ito. Yes. Kinaingin na po. Tapos, Yes. Kinaingin na. Ayan na po ang baba niya. Mga kalaki ilang... po, ma'am, ng kahoy dito noon. Opo. Ang tansya ko po ay mga 50 feet po siya mula sa ground. Mataas siya masyado. Ay, Kung ilan lang po. siguro po, ma'am, 20 feet po siguro kung alis to po sa babang yung mataas po. Lalo po dito, ma'am. O, tingnan mo po. Yan. Opo. Yung kahoy. Bangid na. Okay. O, sige po. At tatay, darating po ang pagkakataon na ito po ay maging agri-ecotourism or experiential tourism para sa ating mga kababayan. Malapit lang. Pero pwedeng rock climbing, para bang nakarating ka sa Mount Fuji. Yan. Meron tayo dito sa Lavo Camarines Norte. Okay, tatay, ano po ang mensahe nyo para sa mga makakalikasan? Ang mensahe po, ma'am, sana nga loobin ng Diyos na maging ano itong lugar na ito, dayuhin ng mga turismo. Makita nila po kung gaano paganda yung lugar. Ah, yes. Okay. O, invited na po tayong lahat, mga kaibigan ni tatay. Tatay Daniel, alok. Okay. Ano pong last mensahe sa ating Panginoong Diyos, tatay? Marami pong salamat, ma'am, sa Diyos sa pagkakataon na nakarating yung ang mga nag-i-interview sa lugar na ito, nakita nila kung gaano kaganda yung lugar. At marami pong salamat sa Diyos po. Thank you very much, Sir Daniel. God bless you. Okay po.